Renato Corona. Tila pumuntos ang prosecution team. Binasura kasi na impeachment body ang motion for preliminary hearing ng depensa at ang isa pang motion na pinakokontempt ang prosecution dahil sa pagsasapubliko nila ng ilang ebidensya. Sa pagpapatuloy naman ng paglilitis mamaya, balak daw talakayin ng prosekusyon ng mga umunoy hindi deklaradong ari-arian ng punong maestrado. Hiniling na nga nilang humarap sa impeachment body ang mga opisyal ng Land Registration Authority, Registry of Deeds at ang Clerk of Court ng Supreme Court. Ang defense team naman masusing pinag-aaralan na ang mga susunod nilang hakbang. Ang pagpapatuloy ng impeachment trial ng Chief Justice Corona, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Quezon Representative Erin Tanyada, ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Good morning po, Congressman. Magandang umaga, Igan. Nasa linya po at kasama rin natin sa pamagitan ng telepono, Attorney Tranquil Salvador III, tagapagsalita po ng Defense Panel, ni Chief Justice Renato Corona. Attorney Salvador, good morning po. Magandang umaga po, Igan. Opo, unahin ko kayo dahil kanina sa pagbabasa ko sa mga broadsheets pati tabloid, parang basketball game, 1-0. Bakit may score? Nakapuntos daw yung prosecution matapos i-deny ng Senado yung motion para po sa preliminary hearing. Dapat bang ganun ang pananaw ng publiko? Ako po, kung makapagpapaliwanag na po ako ngayon, ano? Oo. Ang isang kaso po ay marami pong mga insidente po yan. There are a number of incidents, there are a number of issues to be resolved. Like kahapon, this particular motion was heard. Hindi po nangangahulugan that this is the substance of the case already. Okay. But of course, we have to face that dahil po finala namin yan. Kailangan namin ipaliwanag. Yung nangyari po kahapon, we will have to submit to the Senate when they resolve it. Of course, the Senate President, being the presiding officer, informed us, sabi po niya, that within 48 hours, they'll be coming up with an order. At pag natanggap po namin, aming babasahin, aming titingnan, kung ano pa pong kailangan namin gawin. Okay. Kahapon po, anong reaksyon po ni Chief Justice Corona dun sa habang inoobserbahan siya personal itong proceedings? Ano naman siya, parang maganda nga yung pagdating niya roon, no? Kasi bago magsimula yun, marami nagtatanong sa amin, darating ba si Chief Justice? Nagulat rin nga kami, ang ilan sa amin ay nagulat na nandun siya. So ito ay naging personal niyang desisyon. Sa tingin ko ay gusto niya ipakita na handa siyang harapin ang mga sinasabi dapat sa kanya sa impeachment court. Okay. Ngayong araw, end bank session po ng Supreme Court, mukhang tatalakayin din yung mga motion o petition na kumikwestiyon dito sa articles of impeachment. Paano po yun? Pangingimaso ba ng Korte Suprema sa sole authority ng Senado bilang impeachment body? Okay, liliwanagin ko lang po yan, ano? Hindi ko po ngayon, honestly, hindi ko po natitiyak na ngayon sila. Kung ngayon po sila magkakaroon ng end-back session, naiintindihan po natin na bilang abogado. Ting Tuesday po yun. Sabi ho sa akin ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Okay. Yan po, siyempre patuloy pa rin po ang takbo ng judikatura ng Supreme Court. May mga matters na inilatag po doon. Sila bilang isang collegial body ay didiscuss po nila yan. I don't want to second guess kung ano po mga gagawin nila sa bagay na yan. Attorney, maraming salamat po. Salamat po. Attorney Tranquil Salvador III po, sa panig po ni CJ Corona. Okay, Congressman, mga saksi na yung ihaharap nyo mamaya, presentation of evidence. Ba't inunan nyo yung ill-gotten wealth? Sa kahapon, sabi ni former Chief Justice Artemio Panganiban, pag inunan nyo yung ill-gotten wealth, political in nature ang dating ng impeachment. Kung inunan nyo yung culpable violation of the Constitution, baka maging legal in nature pa. So bakit unahin nyo yung ari-arian? Well, syempre, yan po ay decision po ng House Prosecution. Parte po yan ng strategy, no? At sa tingin po namin, dito namin may papakita na itong sinasabi po ni Chief Justice Corona na ang ari-arian lang po niya ay 5, no? Hindi 45. Well, yun nga yung ilalatag po natin sa ebidensya sa mamayang hapon. At kaya nga po, meron po kami mga testigo na magpapatunay na hindi lamang 5 yung sinasabi po ni Chief Justice Corona. Okay, so ito yung kasama mo yung mga minana, sabi, mga minana o nakapangalan sa anak, sa asawa. Ang importante po dito ay kailangan malaman kung kailan niya nakuha itong mga ari-arian ito. At kung nakadeklara ba sa SALN. At kung nakadeklara sa SALN. Kasi kung hindi nakadeklara sa SALN yan, may problema rin doon. So dito papakuha nyo yung SALN nila. Ito yung proper forum, di ba? Yes, ito yung proper forum at meron po kaming hinihingi na motion for the issuance of subpoena duces tecum tungkol dito. Okay.
May balita si Pangulong Gloria Arroyo daw parang pinaplano niyo ipatawag at malaman kung yung relasyon nilang dalawa. Well, pinag-aaralan po yan na Igan dahil syempre, ano ba ang may tutulong sa testimonya ni Pangulong Arroyo? Kung yan ba ay lalong magpapabigat o yan pa ay lalong makakasulong sa posisyon ng prosecution. So yun na tinitignan namin. Dahil kung ang objective lang naman po to establish na siya yung appoint, etc. Public knowledge naman po yun. Kaya pinag-aaralan ng husto. Reaksyon kay Senate President Juan Ponce Enrile at ibang, wala namang naging papel yung iba doon, ano? Nakatingin lang muna at nakikinig. Pero the way na kinonduct niya itong opening day ng impeachment body na ito, nakaramdam mo kayo ng konting parang, uy, maganda itong itatakbo nitong trial na ito. Para mas naging confident kayo sa sarili niya. Tama po yun dahil he took control ng proceedings at sa tingin ko yung caucus rin po nila nung alas 11 ng umaga nakatulong dahil pinaliwanag na doon. Saka maayos yung maayos yung takbo. Yung takbo. At sabi ko nga si presiding officer Enrile ang magtatakda ng bilis o bagal ng isang paglalatag ng ebidensya. At sariling desisyon niya. Sariling desisyon pinapasa niya lang sa mga kasama niya kung may objection, di ba? Tama po yun. Okay, hirita ang ating followers sa ating Facebook fan page. Ito, Congressman, ayon kay Alec Tenorio Cudal, hindi dapat magmadali ang mga senator dyan sa paghusga sa punong maestrado para maintindihan ng taong bayan ang nagaganap sa kaso at maunawaan nila ito. Hindi yung oo na lang sila ng oo sa mga sinasabi ng iba. Actually, opening day lang kahapon. Opening day. Wala pa tayong aasahan pang, di ba? Oo, hindi naman nagmamadali. Hahaba nga po ito sana hindi umabot ng 3 buwan. Pero sa tingin po namin, maximum na po yun. Tsaka sa special coverage ng News TV, may mga resource person na nagpapaliwanag. No? Ito yung mga legal expert. Kaya ako nga natututo Mas malalaman natin, hindi lang ito, parang personal, no? Nabengga siya dito kay Chief Justice Corona. Kundi yung buong sistema na bakit kailangan hindi sila mangibabaw sa batas. Tama. Diba? Accountability to ng public official. Accountability. At sa punot dulo dito, ang mananalo po dito yung mamamayan. Dahil makikita nila na umaandar talaga yung proseso yung nakalahad sa ating saligang batas. Okay, pwede ba yung pagkatapos nyo ipresenta yung mga saksi nyo mamaya, makita nyo medyo matindi ba talaga yung expose nyo mamaya? Well, hopefully, depende rin yan May PowerPoint presentation ba ng mga litrato ng mga ari-arian? Kailangan po Kailangan na makita visually kung saan yun mahanap yung mga iba't ibang mga ari-arian. So ito magiging masakit sa panig ni CJ Corona? Well, kung hindi siya nagsasabi ng totoo, magiging masakit. Kung nagsasabi siya ng totoo, ay walang bago. Okay, mensahe po sa mga nanonood, Congressman? Well, patuloy sana subaybayan itong nangyayaring impeachment process sa Senado dahil matututuan lahat tungkol dito. Ito ay lalong magpapalakas sa ating demokrasya at kagaya ng sinabi ni Igan, ito ay magpapakita na no one is above the law. Okay, maraming salamat. Quezon Representative Erin Tanyada. Ayan po ating naging talakayan. Abangan po mga special coverage po sa GMA News TV at sa DCWB. Magbabalik po unang hirit.